Evening po sa ating lahat. Good evening po. Good evening po din sa mga kasama natin online. Napakasaya po na tayo po ay magkakasama ulit ngayong gabi. At nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa ating commitment po, sa ating pagdalo sa mga gawain sa church. So ang text po natin this evening ay matatagpuan in Matthew 6 verses 9 to 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and lead us not into the temptation, but deliver us from the evil one. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. We thank you for your faithfulness, for your guidance, protection, sa pagdala po sa amin dito sa church ng Safe. We thank you, Lord, for your worthy to be praised, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Lord, Holy Spirit, guide us to understand your message tonight. And nawa, Lord, ito po ay patuloy naming maitago sa aming puso at maisagawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, alam ko po na lahat po tayo dito ay familiar sa prayer na ito. Ito po ay kilala bilang Lord's Prayer dahil ito po yung prayer ng ating Panginoong Jesus na itinuro sa ating 12 disciples. Sa 12 disciples in the New Testament. Ito ang ibinigay na guide sa atin on how to pray to God. Sa iba po, o karamihan po sa mga Kristiyano, ito po ay sauladong-saulado na po nila. Ito yung prayer na maaari nating i-imitate as we pray to God. Ngunit, naiintindihan po ba natin ang konteksto ng prayer na ito or ng mga verses na ito? Baka po sa ulado na lang po pala natin siya, hindi po natin naiintindihan yung mensahe ng verse na ito. Baka po sa ulado na lang po natin ito at hindi po natin naiintindihan yung message ng prayer na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang ating guide sa ating pananalangin sa ating buhay. Itong prayer ni Jesus ay isang perfect paradigm o model na prayer na kanyang itinuro sa 12 disciples historically at ito ay naipasa sa atin to guide us also in our prayer life, to guide us. Ang paradigm po ay isang model or isang pattern na sinusundan. But this prayer is to guide us. Jesus did not intend for us to use this prayer as a meaningless repetition. Ang ating pananalangin sa Panginoon ay evident kung gaano tayo kalalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. And most especially, ito yung ating guide sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Our prayers to God ay hindi dapat siya habitual repetition na para bagang, ay, Kristiyano ko, ito yung dapat na prayer ko. Ito dapat yung content ng prayer ko. Ay, dito kasi ako sa church na to nag-church. Dapat yung prayer ko, parang mas malalim pa kasi yung church na inaatinan ko ay sa BCC. Ay, malalim na ako sa Panginoon. Parang ilang taon na ako sa church. Dapat yung prayer ko. Ito yung content. Parang dapat yung prayer ko katulad ng prayer ko before na sinusundan ko. Kasi dito ako nakilala. Baka po nagiging gano'n ang ating prayer. Nagiging habitual repetition siya, nagiging rote siya sa ating prayer life. Our prayer should be an expression of our relationship with our Heavenly Father. Prayer is to be the expression of the relationship we have with God. And tonight, himay-himayin po natin yung verses na ito upang mas maintindihan po natin yung konteksto ng ibig sabihin ng prayer na ito na itinuro sa atin ng ating Panginoon
Pansinin po natin, sabi po dun sa unang verse, this then is how you should pray. Or ginamit ko po yung version na NASB, in this way. Hindi po sinabi dito ng Panginoong Jesus na pray this, but pray in this way. In other words po, ibig sabihin lamang po nito na hindi lamang po datin siya basta gagayahin. Katulad po ng naitala dyan sa Matthew 6, 9-13. Katulad po ng sabi ko kanina, it is a paradigm. Ito po ay model na klase ng panalangin na gusto ng Panginoong Hesukristo na masundan natin, containing the elements na ating pag-aaralan po sa verses na ito. First, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ito po ay praise and thanksgiving sa ating Heavenly Father. Jesus teaches us that first thing we should do when we pray is to praise God. Samahan niyo po ako sa Psalm 100 verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. We enter with thanksgiving sa ating Panginoon. We praise His name and He is worthy to be praised. Siya ay marapat na papurihan sa ating mga buhay. Ganon din po sa katulad ng istorya po ni Hezekiah nung siya ay nandoon sa distressing moment. Sabi po in 2 Kings 19 verse 15, I remember ito po yung kwento na last na share ko po sa inyo last prayer meeting. And Hezekiah prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of all the earth. And you have made heaven and earth. Ina-acknowledge po ni Hezekiah dito kung sino ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. He is the Creator. Sa ating pong pananalangin or sa ating pong pagbibigay ng papuri sa Panginoon, we can always use hymns, mga tunog po natin, sa mga praise and worship po natin, especially sa mga praise songs po natin, natututunan po natin ang pagkanta ng papuri sa ating Panginoon. And we sing them vertically. Ibig sabihin po, patungo sa ating Panginoong Diyos. And praising God, it sets the tone for the rest of our prayer time by reminding us who God is and what He can do for us. Hindi po ba? Kung mapapansin po natin, starting also with the dun sa ating first verse, Our Father in heaven. It only shows that God is not just holy and majestic, but He is also personal and loving. He is all-knowing and all-powerful. Alam po ng Panginoong Diyos ang ating mga pangangailangan bago pa natin sambitin. Sabi nga po doon sa naunang verse before that prayer, For your Father knows what you need before you ask Him. Alam ng Panginoong Diyos ang pangangailangan po natin. And itong prayer na ito, ang ating pananalangin po sa araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, it is our conversation sa ating Father in heaven. Katulad po ng isang tatay at ang isang anak na nag-uusap. And ito yung gusto ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung gusto ng ating Father in heaven na i-address sa Kanya bilang isang siya ay ating Ama, Father. He wants us to talk to Him like how we talk to our own Father. Remember, tayo po ay ang anak ng ating Panginoong Diyos. And aside from that, makikita po natin that Jesus taught the disciples to pray, My Father. But rather, in-stressed out po dito ng Panginoon, Our Father. Ibig sabihin, kasama tayo ng Panginoong Jesus. Binigyan tayo ng authority sa pamamagitan ni Jesus Christ to call the Father in heaven as our own Father as well. Sabi nga po sa isang scripture scholar ni John Mayer, we don't live as isolated individuals. And this reminds us that we are God's sons and daughters together in Christ.
we all experience God's fatherhood as members of the church. Hence, we must recognize all those around us as children of God and treat them accordingly. Kaakibat po dito ang pagtrato natin sa ating kapatiran ng kapatid talaga. Parang isang pamilya. We are here on church. We are here in church at, di ba, tawag po natin sa ating mga kapatiran, brothers and sisters. And it is meant to be na may padama natin sa ating mga kapatiran ang pagiging brother natin or pagiging sister natin sa kanila. Pangalawa po, your kingdom come. Ito ay kingdom request. Jesus commands us to pray for the kingdom of God. Ito po yung rule and reign of God. God's kingdom is the gospel message. It is about the salvation of Jesus Christ. And we should pray for God's kingdom to spread through those who are sharing the message. Ito po yung ating mga pastors. Ito po yung ating mga leaders sa church. Mga nag-evangelize. Ang bawat isa po sa atin, katulad po ng paulit-ulit ko din pong sinasabi sa Sensod, sinabi ko rin po last time na ang vital role ng isang Kristiyano ay mag-evangelize. And we should pray for each other. It is our ministry work ang makapag-evangelize din sa ibang tao, and it is the kingdom work. Ito po yung kung saan tayo involved sa pag-share ng gospel, sa pag-share ng salvation. Salvation ni Jesus Christ. Pray for the advance of God's kingdom. Jesus teaches us that it is important that we pray for God's kingdom's work. Ang part po ng the kingdom come or your kingdom come ay kasama po dun sa prayer ng ating Panginoong Jesus na mayroong dalawang meaning. First, we ask for God's kingdom to surround us in our everyday life. Yung kingdom na sinasabi dito ay kung paano tayo namumuhay bilang Kristiyano. Kasama po natin, di ba po, pag nandito tayo sa church, gusto nga po natin lagi tayo nasa church, hindi po ba? Nasa-surround tayo ng mga anak ng Panginoong Diyos. And we must pray for each other. Second, we pray for the fulfillment of God's promise that He will return at the end of the time and grant us eternal life. Ito pong God's kingdom na in-announce sa covenant with Abraham. Sabi nga po in Matthew 8 verse 11, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places as the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Sundan po natin in Luke 13 verse 28, there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself thrown out. And sa Revelation chapter 21 verse 1, then I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there was no longer any sea. Yan po. And these verses states that the completion of God's kingdom. The completion of God's kingdom will happen kapag na-destroy ang evil. At ito ay na-establish na ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, your will be done. It is all about God's will. And Jesus teaches us to ask God's direction of our lives. Itong pong praise na ito ay familiar na din po sa ating natapos na ADP last Saturday. When Jesus prayed sa Garden of Gethsemane, one of the most powerful prayers, yung pagkabigkas ng ating Panginoong Diyos na thy will be done. And as we pray, as we use these words, we commit ourselves to follow Jesus Christ. It is about carrying our own cross and follow Jesus Christ.
Hindi po natin nire-resign ang ating mga sarili sa faith na like sinasabi ng ibang tao, tadhana, mga ganyan. But we pray that we will accomplish God's purpose. We believe na meron po tayong sarili-sariling purpose sa ating buhay. And paano nga ba ma-accomplish ng ating Father in Heaven ang ating purpose here on earth? Kakibat po dito ang obedience natin sa ating Panginoong Diyos. Bilang tayo ang mga hearer ng salita ng Panginoong Diyos, tayo din po ang doer ng kanyang salita. And we must ask Him to guide us, to lead us, to give us the means to accomplish in His purposes. Ito pong petition na ito pong part na ito ng prayer ng ating Panginoong Jesus reminds us that we should pray that people will live in peace and love. We must live the way God wants us to live every day and do the things that will please Him. Even dun sa mga bagay, sa mga pagkakataon na mahirap po para sa atin bilang isang Kristiyano. We are not exempted po kasi sa mga trials, sa mga circumstances sa ating buhay. Sumunod po, give us this daily bread. Ito po ay request. We afterwards give us this our daily bread. And ito lamang po ay pag-express natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Simply as that. We believe that God, our Father in Heaven, is our great provider. Kung paano nagiging provider ang ating mga ama sa ating mga tahanan. And we acknowledge that our Father is our ultimate provider and sustainer. Aside from the physical nourishment na kailangan natin sa pang-araw-araw, we also need to fill our spirit with the bread of life or God's Word. At yun po yung kailangan natin sa ating spiritual na nourishment. Jesus wants us to learn through this prayer, first scripturally, and with the right motives, It means that not only we pray for our needs, but for the needs of others as well. Kaya nga po sabi, give us this our daily bread. Di lamang po para sa sarili natin, but sa pangangailangan din po ng ibang tao. At sumunod po dun sa prayer, sa part ng prayer na yun, forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. And it talks about forgiveness. This is the point in our prayer when we confess our known sins to God, just as has the Holy Spirit to reveal to us the sins of the previous day, which we need to confess to Him. It is not just forgive us our debts, but also, as we also have forgiven our debtors. Sabi po in 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hindi po ba, kung nung tayo ay nakakommit ng kasalanan, we fall short before God. At hindi po, madali rin po para sa atin na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. But kapag meron pong nagkasala sa atin, minsan po, madalas sabihin din ng ibang tao, nagtanim ako ng galit. Nagtanim ako ng sama ng loob. Mahirap po para sa isang tao magpatawad. But think about how God forgive our sins. Tinuturo lamang nito that God's infinite wisdom teaches us that for Him to forgive us from our wrongdoings, we must learn to forgive for those who've hurt us. Ito pong panglima po ito sa prayer, sa petition ng Lord's Prayer. It focuses on God's mercy and forgiveness. Ito po yung time that we fell short of loving God and loving others din.
But the forgiveness of God, His mercy, it can penetrate our hearts para makapag-extend tayo ng forgiveness din sa ibang tao. Sumunod po, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. It talks about the protection. Ito po ang huli. Hindi po tayo exempted sa temptation, but we can resist to sin. At kapag nakakaharap tayo or humaharap tayo sa temptation, hindi po ba napakahirap mag-resist? Meron ka lamang diyang napakaraming pagkain. Di po ba hirap na hirap po tayong umiwas sa napakadaming pagkain at masasarap na pagkain? Yung mga cellphone po natin, katabi lang natin. Kapag nag-aaral tayo or nagde-devotion tayo, tumunog lamang yan. Minsan, napapatingin pa tayo. But these temptations, pero hindi ko po sinasabing masama po ang kumain ng madami. Kapag bilas po tayo ng Panginoon, talagang pagpapalain po tayo ng napakadaming pagkain. But, kailangan po nating kontrolin, hindi po ba? Ito po yung mga test sa ating buhay. And ito po ay parte ng ating sincerely prayers. Ito yung mga times na kailangan natin ng masidsidang pananalangin. Kasi nandun tayo sa pagkakataon na yun. We need deliverance. At lahat ng Kristiyano ay nag-i-struggle din dito sa temptation na to. Kung isipin ko nga lang po kung hindi po ako Kristiyano or before nung hindi ako Kristiyano, baka hindi ako aware sa temptation. Kasi ginawa ko na yung kasalanan na nag-tempt sa akin. But nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, aware tayo sa temptation, hindi po ba? At nandun tayo sa pagkakataon na umiwas tayo sa kasalanan because tayo ay lumalapit sa ating Heavenly Father to guide us, to lead us to the right path. And ang pangako po sa atin ng Panginoon, He won't allow us to be tempted beyond what we can bear. Kailangan lang po nating ma-recognize yung temptations na yon para makapagbigay sa atin or mai-allow natin, babuksan po yung isipan natin, ang puso natin sa pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating buhay. In Luke 22 verse 40, sabi po doon, on reaching the place, He said to them, pray that you will not fall into temptation. Manalangin po tayo. Kausapin natin ang Panginoong Diyos. Kausapin natin ang ating Heavenly Father. Sabi rin po dun sa Luke 22 verse 46, Why are you sleeping? Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. Pray. Panalangin po ang kailangan. At sa lahat pong ito, having just prayed for forgiveness, katulad nung nauna pong part, or yung before this, yung and lead us not into temptation, yung nauna po dyan, as we also have forgiven our debtors, having just prayed for forgiveness for our sins, now we pray, lead us not into temptation. Kinonfess na po natin, or ikinoconfess po natin ang ating kasalanan. Now, we ask the Lord to help us to guard against doing it again. In other words po, we are asking Him to protect us spiritually from the temptations to sin. Implied here is that if we would spend more time in prayer guarding against sin and temptation, perhaps we will spend less time asking for forgiveness sa mga sumunod. Di po ba? Ito pong model prayer na ito or itong paradigm prayer na ito, we can talk with God each day about the things, sa mga lahat na nangyayari sa iyong buhay. He indicated that He wanted us to visit with Him about when we pray, praising His name,
praying for for the work of His kingdom, seeking and submitting to His will, asking for our needs and those of others, asking for forgiveness, and praying for spiritual protection para sa ating buhay. Ganon din po sa ating mga mahal sa buhay. Tinuro po itong prayer na ito para shinare po sa atin ito ni Jesus Christ, teaches us the goal of prayer. Ano ba ang goal ng ating prayer? The means of prayer. At yung mga obstacle na pwede nating ma-overcome. And tonight po, we believe na mayroon tayong mga katagumpayan sa ating buhay. Ikwento po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Sa mga nakaraang week, kung maalala po natin yung last special prayer meeting natin, we prayed for the finances. We may talk to each other. Mari po tayong mag-group. Pag-usapan po natin, ito yung katagumpayan ko nung ipinalangin ko to noong time na yun. Pwede po tayong mag-group, 2 to 3 person. I-share po natin, then ipanalangin po natin ano pa yung burden ng bawat isa. Bukod po dun sa mga pinagpipray natin sa ating mga reseta po. Ganun din po sa online. Pwede po nating i-comment sa ating comment section yung mga praise report po natin. Kung paano po tayo nagsasama-sama sa pananalangin sa ating mga prayer request. Ganun din po tayong magre-rejoice ng sama-sama sa mga victory na ating nakakamit. And we desire na maging katulad tayo ng puso ng pananalangin ng ating Panginoong Hesukristo kung paano po ito itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong mag-play po kahit isang song lang po para makapag-share po ang bawat isa. Then, tuloy po tayo sa ating prayer. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we exalt your name. We praise you, Lord. We honor you. Tunay po na dakila at tapat ang inyong pag-ibig po sa amin. Salamat, Panginoon, for we can call you as our Father. Kayo po ay sapat at higit na isang Ama na kailangan namin. And we thank you for we know that you are always with us, especially here sa BCC. Salamat, Panginoon, sa message na patuloy naming na-receive mula sa inyo. We continue to pray na kami ay patuloy na mag-grow at mas maging malalim ang aming relationship sa inyo so we may be able to see your heart, Lord. Kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyong mayamang biyaya for our daily bread, spiritually, for our physical body. Nawa, Lord, ay buksan niyo po ang aming puso to love and forgive others. At higit sa lahat, we pray for your protection. We believe na kayo po ay aming kasakasama sa lahat ng pagkakataon. Kayo po ay aming kailangan sa aming buhay, Father. And as we claim the victory sa anumang temptation na dumating sa aming buhay, we pray, Lord, ang patuloy naming pag-level up spiritually. Salamat, Panginoon. We rejoice in you. We continue to exalt your name. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.